tayo ng airport. Spray ako ng pray na hindi tayo maligwak or ma-offload immigration antay sa gate natin. Uupo din sa gitna during the travel. And napunta na tayo ng Delhi, India. Sa India na tayo ng 10 p.m. Hindi ganun yung nangyari, guys. Pa yung nginig ng katawan ko, guys. Muntik na akong mamatay. You guys, good morning. This is your pilot once again. Hi guys! Hulaan nyo kung saan ako pupunta. So, pupunta na po ako finally sa India. Nag-grab lang pala ako papunta dun sa hotel na binook ko sa Manila. Malapit to sa NAIA Terminal 1 para mas madali tayong bumiyahe din sa umaga. Since dalawa yung bagahe ko na dala, medyo mahirapan ako kung galing ako sa bahay. So, I decided na mag-book na lang din ng hotel para kinabukasan 8 a.m. nasa airport na ako. Hi guys, kagigising ko lang. So, time check, 5 a.m. in the morning. Preparing na tayo for the flight. Pupunta na tayo ng airport. Nag-book ulit ako ng Grab, papunta naman sa terminal na mismo. So, this time guys, pray ako ng pray na hindi tayo maligwak or ma-offload sa immigration, no? Kasi sponsored tong flight natin. So, lahat ng gastos hindi naman galing sa bulsa ko. So, dapat hindi tayo ma-offload. Comment lang kayo dyan kung gusto nyo malaman yung process ng pagkuha ng AOS. Share natin yan sa next vlog. And yung magkano yung mga ticket and gastos papunta sa India. After paying the travel tax, so check-in na tayo ng luggage and immigration. So guys, sumakses naman sa immigration, kaya nagutom tayo, kumain tayo ng chicken adobo. So few hours tayong nag-antay sa gate natin for departure, so it's time na. Goodbye Philippines na talaga. So we found AirAsia's cheapest flight going to India. So far naman, maganda naman yung aircraft, malinis. So before ako umupo dyan guys sa mismong seat ko, nag-CR muna ako. Dapat komportable kasi maliit yung space, no, maka-istorbo mo yung mga katabi mo kung sakaling magsi-CR ka. So that time guys, may nakilala ako na Malaysian national. So I guess engineer siya dito, gumagawa ng Skyway. So nice to meet you, sir. So sinuwerte kami sa part na yun kasi walang uupo dun sa gitna. So pwedeng lagyan ng mga bag namin yung space na yun. Lift the metal flaps. Whenever the seatbelt sign is on, you must return to your seat and fasten your seatbelt securely. Should an oxygen mask like this drop Nung mga oras na yun guys, na-realize ko na pala nagdala ako ng earphone. Actually meron ako pero nasa bag ko, nandun sa storage. Then after few minutes, departure time. So yan, smooth naman yung pag-depart natin dito sa Philippines. Nag-enjoy lang ako sa view during the travel. And napansin ko na sa Maynila napakainit. Kitang-kita natin yung init dyan sa Himpapawid. Dito guys, dadaan tayo sa gitna ng ulap. So may kita nyo nag-shake yung aeroplano. So ito ata yung turbulence na tinatawag. So, medyo natakot ako as first timer. Pero, sakto lang naman yung shake. After 30 minutes, nag-serve na sila ng food. Ito yung binayaran natin, no? Sobrang sarap nito, guys. Mac and cheese. Parang ang sarap niyang lutuin. Yan. Tuwang-tuwa ang ate nyo. Then, nagmuni-muni muna ako dyan. Di ako makakatulog, guys, kasi sobrang ingay. After 4 hours of the flight, touchdown na tayo sa Malaysia. So, may connecting flight pala ako guys. So, medyo na-stress talaga ako sa Malaysian airport because sobrang laki ng airport na to. Buti na lang tinulungan ako ni sir na mahanap yung gate ko kasi sobrang laki nga niya, nakakalito. And this time guys, lahat ng kasama ko, halos lahat ay Indian. So ang saya-saya ko pa dyan kasi ang laki nga ng aircraft and successful yung unang connecting flight.
In this second plane, hindi na tayo nag-purchase ng food, ng snacks, at saka seats. So, we let the airlines choose for us. And luckily, both of our planes ay window seat tayo. So, nakikita nyo ang laki ng capacity ng airplane na to. And nasa dulo tayo, no? 70 yung last. Nasa after few minutes guys, nag-depart na tayo sa Malaysia. Papunta na tayo ng Delhi, India. Alas 5 na yan ng gabi and dapat nasa India na tayo ng 10 p.m. Okay? Then, hindi ganun yung nangyari guys. So, this time, sobrang nangangatog ako guys. Nagkaroon po tayo ng problema sa weather, no? Sobrang umuulan na malakas sa Delhi that time. And magulo yung video ko guys kasi after nung na-encounter namin na turbulence, no? Nag-video agad ako. And this time guys, hindi pa humuhupa yung nginig ng katawan ko guys. Muntik na akong mamatay. I can never forget this moment kasi buhay ko na yung pinagdasal ko talaga sa Diyos. Kung sino mang tinawag ko na Diyos, no? Ma-save lang or maka-flight lang kami ng safe. Nasa 4 hours din yung paikot-ikot tayo sa Delhi para lang makaland, mag-try na ma-land ng safe. Pero hindi kinaya kaya emergency landing nga sa Jaipur. Para siyang namatay ng makina. Alam mo yung bababa ng elevator. Iniwan yung kaluluwa mo, medyo matagal. Kaya yung tao magpapanik, ano nangyari? Bakit pababa tayo? And then, sa time na yumayanig na siya kasabay ng pagbaba. And what's next is, biglang marurot ng taas. It means na hindi kaya. At sobrang tagal talaga namin dito sa Jaipur, nakaka-stress, gusto na namin bumaba, maraming tao yung nagsasabi na pwede bang magland na lang kami dito, but they mention na hindi pwede since it's not our proper ganun airline, no? Marami ding problema sa aircraft kasi nga pinatay yung engine, magkakarga lang daw ng power. You guys, good morning. This is your pilot once again. The APU has just shut down. We are connecting ground power. Just bear with us. We'll get it sorted in about 10 minutes time. Thank you. Pero guys, hindi lang yan 10 minutes, no? Ang dami din naming pag-aantay, pangungulit na sana makaalis na kami kasi nga super delay na yung flight namin. After ng ilang pangungulit namin sa kanila, so pumayag na naman sila na mag-flight na kami papunta sa Delhi. Ayan, hindi pa rin natatapos yung struggle. So marami pa rin akong pagdadaanan, no? Biometrics since first time traveler tayo or first time tayo mag-entry sa India. Then after that, security check, immigration, and so on. So, hiningan lang ako ng immigration ng passport, visa copy, at saka yung e-travel nila. So, maganda naman ang Indira International Airport, guys. So, medyo malaki lang for solo traveler na first time talagang mag-enter ng India. Nakakalito siya. Number 40. Ito na pala yung last. So, kinolek ko lang yung check-in nating baggage. So, isa lang naman siya, kulay pink. So, yan, may lumapit sa akin. Tinatanong ako kung anong kailangan kong help. Sabi ko naman, okay na, nakita ko na yung akin. So, antayin ko na lang. 40. Katawa. Yung luggage ko. Hindi ko talaga nagustuhan yung naging itsura ng luggage ko after nilang i-keep, no? So, tignan nyo po. Brand new po yan ang binili ko. And ito na yung itsura ngayon. Hindi ko alam kung normal ba yan, but I think hindi siya normal, no? Matanggap mo yung luggage mo ng ganyan. Pero anyways, importante safe. And yes, finally guys, after 1 year of waiting again, nag-meet na kami dito naman sa India. Then pumunta lang din kami dun sa hotel para magpahinga. May konting surprise ang kuya mo dyan. Abangan nyo ang surprise ng kuya nyo in the next vlog. Thank you for watching guys!